pakinggan nyo na lang po si Erace. Para po mas maganda-ganda po. Makinig po tayo pare-pareho. Saglit lang naman to. Wala pang 1 minuto. Makinig po tayo kay Erace. Yung ibang congressman, inimbita si Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Andun po, palagay doon, 7 billion. Report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. Including Senator Lacson. Diba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Walang problema doon. Okay. Sa inyo, walang problema yun. Ang linaw po Doon sa 7 billion, sa palitan ng text messages ni Pangulong Marcos at saka ni Yusek Bersamin na tumatayo po ngayon at siya po yung tumatanggap, no? Yung pong parte ng Pangulo, ang tumatanggap po si Yusek Bersamin. At mula po rito sa 7 billion na to na tinanggap ni Yusek Bersamin, napakalinaw po na tumanggap lahat ng kandidato. Sino po yung mga kandidato? Yung pong, kasi 2025 election So nakatanggap po sila lahat mula po sa 7 billion. Kasama po yung Blue Ribbon Chairman na si Pampilo Lacson at saka si Senate President Tito Soto. Ngayon nagtataka kayo bakit laging may kumbaga napupunan nyo ba na pag palapit sa palasyo, bigla naaawat, no? Tumitigil ng matagal yung investigasyon. Actually, wala tayong tuloy-tuloy na investigasyon buhat nung panahon na ni Lacson, no? Hindi ko ngayon nauunawaan na po natin. Kaya bakit tumitigil? Kasi mismo sila nakatanggap, napartehan, nalangisan, namantikaan. Pero may sinabi ron si palusot ni Erace. Kumbaga, sinasalo rin ni Erace na maaaring hindi naman daw alam ng dalawang butihing senador, no? Maaaring hindi raw nila alam kung saan nanggaling yon. Pero ang importante doon tumanggap. Ngayon, kung yan po ba ay galing sa nakaw, alam na natin ngayon na galing po yan sa nakaw kasi porsyento yan di ba? Okay, kung yan ba galing sa nakaw, wala pong pananagutan kung hindi mo alam kung saan galing at tumanggap ka. Natatandaan ko po, personal experience lang po to ng pamilya namin. Bago lang kami sa Sapampalay dun May nagtinda ng bike sa kuya ko. Binili naman namin dahil siyempre mura pagkatapos po, mga ilang oras lang, narito na yung barangay. Kasi pag hindi namin binigay yung bike, uhulihin na yung kapatid ko dahil bumili ng nakaw. Nakaw pala yung bike na nabili namin. So wala kang magagawa kundi i-surrender na lang yung bike. Di po ba? Yan po, hindi po excuse. Hindi mo po pwedeng sabihin, ay tinanggap ko yan kasi hindi ko naman alam na galing sa nakaw yan. Never pong pwedeng maging excuse yan. Nakatanggap po. Lahat po, lahat daw, 11 sa 12 kandidato, 11 yung nakatanggap. So, isa lang po yung hindi nakatanggap. Okay. Kaya, wag na kayong magtaka kung bakit napuputol tuwing papunta sa Malacanang yung pera, napuputol po yung investigasyon ni Lacson. No? Okay. Kasi, malamang ngayon alam na. Kung noon hindi pa nila alam,
Kung noon hindi pa nila alam na nakatanggap, malamang ngayon alam na nila. Kaya lalong hindi sila mag-iimbestiga. Kasi parte po sila eh. Parte sila ng mga nakakatanggap eh. Oh, kaya ang susunod na tanong ni Erice, bakit yung walang direksyon yung Blue Ribbon Committee? Ang question niya doon na sa palasyo eh, 'di ba? Sinabi ng kanya mismong witness ni Lacson yan, ni si Bernardo, Yusek Bernardo, na siya ay nagbigay ng 8 billion kay Yusek Bersamin. Ang tanong ni Erice, bakit hindi pinapatawag ni Lacson sa Blue Ribbon Committee yung mga Bersamin? Kasi ngayon, naunawaan na natin, dati nagtataka pa tayo, ang tindi naman magprotekta ng mga to. No? Bakit nila pinoprotektahan? Ngayon po, ngayon nalaman natin, natuklasan natin, na hindi po nila pinoprotektahan lang si BBM. Ayon po rito kay Erice, sa kanyang nabasa na mga text messages palitan, kasi dinidetalyan na niya eh. Ayon dito, napartehan pala. Ayon kay Erice, napartehan si Lacson at saka si Tito Soto. Di po ba? Ngayon, siyempre, ang palusot nila dyan, hearsay, triple hearsay, double hearsay, dahil sinabi kay Erice ni Lebiste, pinakita ni Lebiste kay Erice, si Erice naman, sinasabi niya sa tao. Okay. Ngayon, pwede mo sabihing hearsay. Halimbawa, ang Duterte nagsabi niyan. Pag sinabi ng Duterte, hearsay lang yan. Hindi, dito sa lang eh. Sila Yusek Bersamin, dun po sa audio. Okay. Hindi lang pala nila nililigtas, hindi lang pala nila pinoprotektahan. Kung totoo, hindi ko po sinasabing hindi totoo, congressman po yan. Pinagpapalagay po natin, pag po pinapakilala yan si Erice, honorable congressman. Ipinagpapalagay po natin bilang paggalang sa kanyang pagiging congressman na hindi po ito magsasalita basta-basta. No? Nang walang basehan. Kaya nga, binigyan niya rin ng lusot si Lacson tsaka si Soto. Tignan po natin kung aamin po itong si Soto tsaka si Lacson. Kasi pag dininay nila yan na wala silang tinanggap, ito ang problema ng gobyernong ito. Credibility. Kung si Duterte po ang magsasabi, si Sara Duterte na hearsay, maniniwala tayo kagad eh. Hindi pa po nabubukya yung mga Duterte sa atin. Buong buwan tiwala. Pero si Lacson magsasabi ng hearsay. Ang tanong, bakit hindi mo alam, bakit hindi mo patunayan na hearsay? Ipatawag mo si Bersamin, ipatawag mo yung mga nagsasabi, maski si Lebiste, pwede mong imbitahin, maski to sila Erice, bakit nila, hindi naman po magpe-presko niyan si Erice nang hindi siya naniniwala eh. Ano yung dahilan nila para paniwalaan? In fact, pwede rin nalang makuha yan. Ebidensya, di ba? Kasi mahirap yan, i-deny lang ni Bersamin. Pati po yung Globe o Smart kung kanino nag-text. Meron po silang kopya niyan. Imposibleng walang kopya yung Globe at Smart. Dalawa lang naman yan eh. Kung di Globe, Smart yung ginamit sa pagte-text. Ngayon, now we know bakit po nila inaawat. Kasi pag sinundan nila, baka pag sinundan nila yung takbo ng ebidensya,
sila na pala iniimbestigahan nila. Kaya pala ayaw. Kaya pala ayaw. Kasi mukhang si Bersamin yung namahagi. Ay, alam daw pala ito ni Toby Chanko. Oh. Si Toby Chanko, ilang beses nyo nang inimbitahan dyan sa Senado. Pwede nyong imbitahan ulit. Malamang si Erice tsaka si Tinyo very willing na mag-appear sa Blue Ribbon. O, paano po nila malulusutan to ni Lacson at tsaka ni Tito Soto? Huwag mag-imbestiga. Yun lang yun. At sabihing hearsay lang yan. Wala na po yan. Hindi na po naniniwala. Yung kasasabi nyo na hearsay, mas lalo po kayong hindi pinaniniwalaan na may napakalaking krimen na naganap sa Pilipinas. Pinakamalaking nakawan sa kasaysayan po ng Pilipinas. Hindi nyo po pwedeng sabihin lang na hearsay. Yan po ang katotohanan. Senator Lacson at Senator Soto. Alam po ninyo, nag-research po ako ng konti. Tinanong ko po rito sa Google, sino po yung mga pinakamatatandang naging senador? Buhat po ng si Cory. Nabigla po ako. Akala ko sila Senator Tito Soto, bata pa kumpara sa mga matatandang senador. Pangalawa na po pala sila kay Enrile. Pareho silang 77 eh. Si Enrile, pinakamatandang senador, breaking all record yan, 98 years nung nagretiro. Nung tumigil po sa pagtakbo bilang senador, 98 years old si Enrile. Yung huli niya pong panunungkulan. Ang susunod na po na pinakamatatandang senador, si Senator Soto at Senator Ping Lacson na. Ganyan po sila. Katatanda. Ngayon, ikumpara po natin by virtue of tinanong ko kung sino-sino ba itong mga naging matanda. Gaano po sila kagalang-galang itong mga matatanda? Kasi tinitignan ko, ang tsorya ko dyan, tumatanda kang senador, mas lalo ka nagiging kagalang-galang, di ba? Bawat sabihin ng mga matatandang senador, hindi ka nakikibo dahil po siya, punong-puno ng wisdom yan eh. Ito po, pinakamatandang mga senador. Akala ko si Jovito Salonga, yung first Senate President, pagkatapos ng People Power, ang tanda-tanda na niya. 72 lang pala nung nagretiro. Hindi na po tumakbo, 72. Pero kagalang-galang po yun ng Senate President. Susunod na po, kay Enrile, tsaka kay Enrile po, si Tito Soto na, tsaka si Pampilo Lacson. Pero tignan nyo po yung mga nasa 70s. Ito po yung mga pangalan. Chopis Togingona. Nag-serve po siya hanggang 72 years old. Bakit po siya tumigil na sa pagiging senador? Dahil kinuha po siya, inappoint po siya bilang vice president. 72 lang si Gingona. Pero tignan nyo po yung stature. Yung pong gaano po nating iginagalang. Katunayan, dahil sa paggalang natin kay Chopis Togingona, yung kanyang anak, binoto natin ng 2 beses dyan sa Senado. Kasi legacy. Sino pa po yung mga may edad na po ng mga senador? Blas Ople. Tumigil po siya ng pagiging senador, 75 years old. Naging Senate President. Kasi kaya po siya tumigil dahil naging Foreign Affairs, ginawa po siyang Foreign Affairs Secretary. Ngayon, si Rodante Marcoleta. Kagalang-galang, 72 lang. Sino pa po yung mga talagang may mga nagmarka po na may edad na? 77 years old.
tumigil na si Franklin Drilon, naging Senate President. Jovito Salonga, 72, tumigil na. Chopisto Gingona, 72. Edgardo Angara, ayan, matagal din po siya bago tumigil. Pero kagalang-galang po eh. Blas Ople, at saka si Aquilino Nene Pimentel. Kumpara nyo tong dalawa na to. Yang mga yan binanggit natin, sila Aquilino Pimentel, sila Edgardo Angara, matitindi po yan. Kakaiba tong dalawa eh. Kayong dalawa lang yung hindi po iginalang ng ganyan sa mga nauna kong sinabi. Yung iba po siguro bawat salita ng mga yan, tatahimik na lang yung mga senador. Eh tignan nyo nga po, hindi nyo po mariringgan yung mga senador natin ng binabanata nila yung Supreme Court. Yung mga matatandang, alam po nila yung, karamihan dyan, mga abogado, si Blas Ople lang yata hindi abogado dyan. O abogado rin si Blas Ople. Opo, nabanggit po natin si Chopi. Chopi mo Gingon. Walang iya ka talaga. Hindi ko po nakalimutan si Enrile. Siya nga po ang sinabi kong pinakamatanda eh. Susunod lang yung dalawa. Okay, anyways, ang point lang po natin dito, no? Sana papunta kayo sa pagiging statesman, no? Sana by your age, nakamit nyo na yung mga dapat nyo ano pagkakaiba nung mga nauna ko nabanggit na mga senador? Bakit po sila? Kasi wala na po silang pangarap na mas mataas pa. Sa edad po nila na yan, tumigil na po sa pagiging senador yung kanilang pangarap pa. Yung gusto na lang nila maglingkod. Yung isa kinuwang vice president. Yung isa kinuha na sa foreign affairs. Yung isa, kita nyo naman, advisor ng Pangulo. Yun po yun eh. Sa sobrang taas po ng pagtingin sa mga tumatandang senador. Kayo papatanda, mas lalo kayong papunta sa kontrobersya eh. Bakit? Punong-puno pa rin kayo ng pangarap hanggang ngayon. Bakit parte pa rin kayo? Ay, abogado. Sorry po, sorry. Kasi labor eh, abogado rin pala. O, kala nyo ha. Sensya na po. Hindi po sila tumanda ng kasintanda ng 70s. Hindi po umabot yata si Rocco ng 70s eh. Ang tinanong ko kasi rito, sino yung mga 70 years old pataas? Malamang si Raul Rocco, hindi po siya. Ay, Joker Arroyo, no? Pero baka hindi na siya senador nung 70 siya. Oh. Mga kagalang-galang, kayong dalawa, kagulang-gulang. Di ba kayo nahiya? Yung edad ninyo kumpara sa mga edad ng mga naunang senador sa inyo. Hanggang ngayon, panay pa rin kayo kontrobersya. Alam nyo, eto, binigyan kayo ng chance, oh. Ang laki po ng binigay na chance sa inyo. Pinakamalaking malawak na korupsyon. Pwede talaga kayo mag-iwan ng legacy na kayo ang nakalutas sa pinakamalawak. You defy powers that be para lutasin yung pinakamalawak na korupsyon. Imagine niyo kung ang naging laman ng yung Blue Ribbon Committee report. This committee recommended to file plunder, malversation, and other high crimes. 2. Number 1, Mimi M. Number 2, Martin Romualdez. Number 3, Saldico. Number 4, Estela Kimbo. Lahat po nung Grace po,
Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Sandro Marcos. Halimbawa, halimbawa po, ganun yung laman. Halimbawa, ganun yung laman ng kanya. Inilimbawa ko lang sila. Hindi ko po sinabi na sila yung mga mastermind. Pero marami po yung nagtuturo sa kanila eh. Halimbawa po, ganun kalalaking tao yung nirekomenda mo, Ping Lacson. Tapos ikaw ay dahil sa ginawa mo, ikaw ay inusig, sinampahan ng katakot-takot na kaso. Di ba ang gandang legacy nun? Ping Lacson at Tito Soto? Na you defy powers that be? Ngayon, saan kayo maalala? Yan, yung mga yan. Mga ano yan, kayo na pinakamatandang tuta na tinatawag. Alam nyo ba ibig sabihin ng tuta? Yung mga batang aso yan eh. Ngayon kayo, ang tatanda nyo na, tuta pa rin tawag sa inyo. Di kayo nahihiya? Yung pala, maririnig namin kay Rese. Napartihan pala kayo sa 7 billion. Ngayon ba, magtataka pa kami kung bakit ganyan yung asal nyo? Hindi na. Napartihan pala kayo eh. Yan ang magiging legacy ninyo. Panghabang buhay. Si Jaworski po, tsaka si Ramon Revilla Sr., tama po naging senador sila. Pero hanggang doon, okay na po tayo ron. Actually, si Jaworski, kahit gaano siya kasikat, hindi na po siya nanalo na second term. Isang term. Ngayon, nauunawaan na po namin. Tito Sen, Senator Lacson, naunawaan na po namin ngayon kung bakit kayo po ay instead na i-follow ninyo yung tinuturo po ng mga testimonya. Tama po yun. Wala pa po kayong matibay na ebidensya. Kaya nga kayo nag-iimbestiga. Alam niyo yan po yung hindi matanggap ng mga tao eh. Sinabi outright ni Lacson, walang matibay na ebidensya to warrant investigation from the Senate. The mere fact na nagsalita po ay mga congressman, ang mga nag-aakusa po ay congressman, at hindi po simpleng congressman to si Erese. Deputy Minority Floor Leader. Mataas po ang tungkulin ni Erese. Tsaka sikat na po siya na politiko nung araw pa. Okay. Punta na po tayo sa iba pang usapin. Yan. Kasi ngayon alam na namin, now we know. Ngayon, paano nyo lilinisin yung pangalan ninyo? Na kayo ay nabigyan. Nabigyan pala kayo. Mahirap na po magtago sa hearsay lang. Dalawa po ang nag-iimbestiga eh. Blue Ribbon Committee sa Senado, tapos yung Kerry doon, hindi ko alam kung ano yung committee ni Redon eh. Yan po ang katumbas ng Blue Ribbon naman dito po sa House of Representatives. Pareho po sila nagsasabi na hearsay. Automatic eh. Hindi na, ang tanong namin, di ba kayo ang taga-imbestiga? Bakit hindi nyo imbestigahan kung ang dami pong paraan, hindi po kami investigador Ako hindi po ako investigador, hindi ako abogado. Pero meron po yung sinasabi kung totoong text yan, ayaw nyong imbitahin si Bersamin. Nagtatago ba si Bersamin?
Wala na ba siya sa Pilipinas? Kailan nyo siya imbitahin pag nakaalis na sa Pilipinas? Ang tanong po namin, bakit ayaw nyo po imbitahin? Ulitin ko na naman, yung isang badingdong, si pura loka ba na inimbestigahan ba rin nila? Alam ko may mga maliliit kayong bagay na Oh, eto po, yung mga road rage na hindi na tuloy sa may natigok. Yung road rage lang talaga, yung nagalit lang, nagmura lang. Bakit iniimbestigahan nyo po yan? Dahil nag-viral, eto ba hindi pa ba viral sa inyo to? Lahat na nagba-viral, gusto nyong imbestigahan. Eto po ba sa tingin nyo hindi pa viral? Wala pa po bang interes sa mga tao dyan, sa mga nagsasabi na tumanggap ng 8 bilyon o 7 bilyon si BBM through Yusek Bersamin? Hindi po ba, Senator Lacson, naalala ko lang, hindi po ba meron po kayong sinabi noon na baka ginagamit lang si Pangulong Marcos ng mga tao sa Malacanang? Di po ba? O eto na po yung chance ninyo. Napatunayan yung tsorya nyo na nagagamit lang yung pangalan ni BBM.